Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito, mga ginigiliw, ay ano nga ba ang templo ng Diyos, mga ginigiliw, no? Alam niyo po, may tagpo po sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, na kung saan nung pumunta po ang ating Panginoong Jesucristo sa templo ng Jerusalem, nung pinalis niya po yung mga nagtitinda sa harapan ng Temple of Jerusalem, mga kapatid, at pumunta po ang mga pari doon, mga ginigiliw, at kune-question po, tinatanong po nila kung ano ba yung karapatan ng ating Panginoong Jesucristo na paalisin at gawin ang mga bagay na ito sa templo ng Jerusalem, mga ginigiliw. At sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, mga ginigiliw, nagibain nyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong ibibuild, sabi niya. Muli kong itatayo, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya ang sinabi ng mga paring ito, mga ginigiliw, yung mga tagapagturo ng kautusan na ito, sinabi mong 3 araw mong itatatag ang templong ito. 46 na taon nilang itinayo ang templong ito, at itatatag mo lamang ang templo na ito sa loob ng 3 araw. Sinabi po ng mga pari na ito, mga ginigiliw, no? Alam niyo po, mga ginigiliw, no? 4 na klase po, may 4 po na klase na kung paano po natin binibigyan ng kahulugan ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang 4 na klase ito ay figurative, no? Literal, at saka devotional, no? Dito po sa figurative, no? Ito po yung matalinhaga na pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo na hindi maintindihan ng mga pari na ito, mga ginigiliw, ng kanyang binabanggit, no? Ay yung kanyang muling pagkabuhay, no? Siya ay mamamatay ng 3 araw, at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa 4 araw, mga ginigiliw, no? At 3 bagay po yung ginamit dito ng Panginoon. Ginamit niya po ito sa pamamagitan ng devotional, no? Or yung devotional na sinasabi, yung nabibigyan po natin ito ng kahulugan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. And another one is literal. Yung literal po, as it is na po na ine-explain, at the same time gumagamit din siya ng mga symbolical, mga ginigiliw, no? Yung symbolical, ginamit niya yung apoy, no? Nang ibig sabihin ng apoy, salita ng Panginoon. Ginamit niya rin yung espada, or yung sword, na salita rin ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Ito ang ibig sabihin ng symbolical, mga ginigiliw. So, alam niyo mga kapatid, no? Ang templo na ito na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, makakamtan lamang natin ang templong ito, no? Kung tatanggapin natin, sasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, no? Hindi lahat, mga ginigiliw, ay binigyan niya ng karapatan na tumanggap ang grasyang ito, ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang templo, mga ginigiliw. Na ang templo na sinasabi dito, hindi po yung simbahan, hindi po yung literal na building, mga kapatid, kundi ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating katawan na pinapananahan ng kanyang banal na espiritu, at matatanggap lamang natin ang templo na ito ng Diyos,
ang kanyang templo ng Espiritu Santo kung tayo ay sasampalataya at tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Katulad po ng sinasabi niya po sa Corinthians 6:19, mga ginigiliw, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi lahat, mga ginigiliw, hindi po lahat ay pinagsabihan niya, hindi po lahat ay sinasabihan niya na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Magiging templo lamang ng Diyos ang ating katawan kung tayo ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. So hindi ang templo, hindi po ang building ang magpapabanal sa tao. Ang alam kasi ng tao, pag pumasok na sila sa simbahan, banal na sila. Paglabas nila, pwede naman silang gumawa ng kasalanan. Hindi po. Ang templo ng Diyos, this is the temple of the Holy Spirit, kung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat paglabas natin sa building, paglabas natin sa church building, sa literal na building, mga kapatid, maiiwan ba ang Diyos doon sa loob ng simbahan, sa building na yan? Hindi po. Sasama po, once na tinanggap natin ang banal na Espiritu, ang templo ng Diyos, ang templo ng Diyos ay nasa atin na po, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. I hope you are being encouraged. Ingatan po natin ang templo ng Diyos. Yung katawan natin, gamitin po natin ito ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, mga ginigiliw. Gamitin po natin ito ayon sa kanyang kagustuhan, mga ginigiliw. Gawin po natin ito na ito ay nakakapagbigay karangalan sa ating Panginoon. So I hope you are being encouraged, mga kapatid, mga ginigiliw, sa salitang ito ng Panginoon. Kaya hindi lahat ng tao ay nasa kanila ang templo ng Diyos. Magiging templo lamang ito pag tayo ay sasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. I hope you are being inspired, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, Heavenly Father, ng templong ito, Panginoon, na tinanggap po namin. Iingatan po namin ang templong ito, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay, at gagamitin po namin ang templong ito upang parangalan lamang ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang manahan po kayo sa amin, sa aming puso, Panginoon. Ginawa niyo po ang katawan na ito bilang inyong templo, Panginoon. Salamat. Tinatas ko pang iyong pangalan sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah.